Magandang hapon ho mga kababayan. Hello, Angelo. Hello po, Miss Tony So nice to Rose. see you. Opo, ito na naman, magiging tulay na naman tayo sa ating mga kababayan. Ano Yes. po, dahil sa puso at dugo ng bawat Pilipino ay likas po ang malasakit at pagtulong sa kapwa. Ayun. Totoo yan. At dito sa DWIC, patuloy natin pinapalakas ang diwa at bayanihan sa programang ito na nagsisilbing tulay. At nagbibigay ng pag-asa at serbisyo syempre sa ating mga kababayan na Pilipino. Yun. Ito po ay isang programang nag-uugnay sa mga nangangailangan at sa mga handang tumulong, mga non-government organizations, ahensya ng gobyerno at mga partner na may pusong maglingkod sa ating mga kababayan. Kami po ang inyong makakasama sa serbisyo publiko. Ako po si Tony Rose Gaida. At ako naman po si Angelo Bainyo. Samahan niyo po kami Lunes hanggang Biyernes alauna ng hapon dito lamang sa DWIC News Nationwide. Yon, Tulay Pilipino dahil walang ibang tutulong sa Pilipino kundi Ang kapwa Pilipino. Yun. Yes. Ayan. Magandang araw, Miss Tony. Ay, magandang araw sa iyo, Angelo. Sarap Nako. na naman ang pakaramdam natin at panibagong araw na naman ang pagsiservisyo sa publiko sa pamamagitan ng pagbibigay ng impormasyon kung saan sila makakahingi ng tulong, yung Yes. mga nangangailangan. Ano po? Oo. Magandang panauhin natin sa araw na ito. Oo nga At po. I'm sure after this, naku, maraming Oo. basta. Marami silang Marami matututunan. may gusto, Oo, marami matutulong. Hindi lang matututunan. Opo. Maraming sasali dito Opo. sa grupong ito. Ayun, napakalaga. Yes. At Miss Tony, bago tayo magtungo sa ating interview ay mahalaga itong balita natin, Miss Tony, itong ating The Veteran News, yung Filipino-British na si Hannah White, bumasag, Miss Tony, ng 4 swimming records sa U13 Fobia Games. Yun, nakaka-proud din naman, ano? Oo Dahil dugong naman. Pinoy. Oo. Oo. At saka ibang Pilipino talaga. Oo Talagang po, they give it their all talaga Tama po. sa lahat. Oo. Napakalaga ng sports din sa ating mga Pilipino dahil dito nahubog yung ating disiplina. Siyempre, Yes. yung sa kalusugan, nakakatulong sa ating katawan. Ano? Yes, totoo. Kaya ito, Miss Tony, ipasok lang po natin itong ating The Better News. Balitang mas maganda pa sa good news. DWIZ, The Better News. 4 na swimming records ang winasak ng batang atleta na si Hannah White sa ginanap na Under-13 Federation of British International Schools in Asia Games sa Thailand. Kinatawa ni Hannah ang ABC International School Ho Chi Minh City kung saan ipinakita niya ang galing hindi lamang sa swimming kundi pati sa athletics, football at basketball. Ang Fobia Games ay isang prestihiyosong kompetisyon na nilalahukan ng mahigit 100 British International Schools sa buong Asia at itinuturing na isa sa pinakamahigpit na youth sporting events sa rehiyon. Sa torneo, nakapag-uwi si Hannah ng kabuang 12 medalya, kabilang ang 4 na record-breaking performance sa swimming. Si Hannah ay kapatid ni na Ruben White at Heather White na kapwa-miyembro ng Philippine National Swimming Team. Para sa Sports News, Kim Gomez nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Ayon, Miss Tony, nakaka-proud. Yes. Pinoy, Oo. may dugong Pinoy. Yes, oo. Filipino Talagang British. handang lumaban kahit saan. Oo, sa ating at mga kabayan. Itong panauhin natin Oy! ngayon, Yes, ma'am. mga sanay sa labanan to. Opo. Hindi lang hindi physical, Oo. yung talagang sanay mga sa puso, Puso, salita oo. at sa gawa. Pusong Oo. Pinoy. Yes, pusong Ayun. Pinoy. Ang unang guest po natin sa araw na ito, Mhm. siya po ay National PR and Communications Officer of the Fraternal Order of Eagles. Ayan. Walang iba kung hindi si Patrick Bonales. Welcome, Patrick. Magandang hapon po, Miss Ma'am Tony. Tony Rose, and Yes. also sa ating mga kababayan na nakatutok po ngayon sa inyong programa. Magandang hapon po sa inyong lahat at maraming salamat po sa pagkakataon na binigay niyo po para sa amin. Thank you, Patrick. At ang kasama po niya ay ang Regional Governor of the National Capital Eagles Region. Walang iba kundi si Lawrence Oyet Magas. Welcome, Oyet. Magandang hapon po, Ma'am Tony Rose. Hello. Sir Angelo. Magandang tanghali po sa lahat ng nakikinig at sa mga sumusuporta sa inyo. Okay, ang unang tanong ko ho, ano bang kaibahan nitong Eagles? Like, kunyari, ang difference niya sa Rotary, sa Mason, sabihin niyo po sa amin. Siguro po ang kaibahan po yung ating organization po ay first Philippine-born socio-civic
fraternal organization. So, kumbaga, ito po ay nagsimula po noong 1979 sa ating bansa. Kaya may pagmamalaki po natin na ito po ay talagang tinaguyod ng ating mga kababayang Pilipino. Ayun. Miss Tony, ang tawag pala, ang pwede pala nating tawag sa kanila ay mga kuya. Kuya Yes. Patrick at Kuya Oyet, yun po inyong mga tawagan. Opo, tama Ayun. po. Mamaya, yes, yes. Pagka sa babae naman po, ate din. Ate, oo. Yan ang tatanungin natin sa inyo kung bakit kuya at ate ang pinapangalan ninyo sa mga kasama niyo. Anyway, kailan po ba nag-start ang Eagles? As you mentioned, 1979, di ba? At kasi yun nga, meron dyan yung Seroptomis, yung ano, pero ang Eagles talaga kakaiba, no? It's more quiet. Pero yung pala, ang laki pala nitong samahan nilang Organisasyon o na ito. samahan. Yes, oo. Anyway, Oo. Ano po ba yung mga layunin ng Philippine Eagles para sa ating mga kababayan? Actually, ang ano lang po namin ay iisa. Yung tumulong sa mga kapwa na nangangailangan. So, lahat yan, hindi lang naman sa mga nasalanta, kundi doon sa mga katulad sa mga eskwelahan na hindi inaabot ng tulong ng iba, na ibig sabihin na yung malalayong eskwelahan na mga Yes. public schools. Yung Okay. mga ganun po. Tapos yung mga katulad yung mga kasamahan nating ITAS, nagbibigay din po kami ng mga pangangailangan din nila. yung kunyari po like sa ITAS, kayo rin ba ho nagpo-provide sa kanila ng mga guro nila, mga teachers, tapos mga kailangan nila sa school, or financial help lang ang binibigay ninyo? Kasi Ma'am Tony, kasi ang pinaka sistema po, kakausapin muna namin yung pinaka-head ng AITA. Okay. Meron sila pong tinatawag na pinaka-head nila, pinaka-leaders, Oo. leader nila. So from there, sasabihin nila kung let's say, hindi naman kailangan yung mga canned goods, ang kailangan namin dito is yung hygiene, yung mga ganon, yung mga gamot, yun ang kailangan, or tsaka yung karamihan po ay kailangan nila ng slippers, mga tsinelas, ganun po. So yung kung ano po yung ni-request nila, yun dadalhin po namin. So nasasabi nila personally kung Opo. ano talaga yung kailangan, Yes. yung request nila. Yes, Ma'am Tony. Opo. Okay. Oo. Ano po ba yung mga tulong na sino-sino po ba yung mga madalas yung tulungan sa ating mga kapwa natin Pilipino? Sir, Siguro Kuya po, Patrick. depende po yan sa lugar kasi meron po tayong iba't ibang mga chapters po sa bawat probinsya, cities and municipalities po sa Pilipinas. So, usually po, we tailor fit yung pangangailangan po dun po sa mga chosen na beneficiary or community po. For example, katulad po sa San Jose, Occidental Mindoro po, no, nagkaroon po sila ng mga projects po doon targeting a Mangyan community po. So, ang ginawa po nila is nagkaroon po sila ng outreach. So, nagdala po sila ng mga pangangailangan po doon ng mga estudyante, no, mga school supplies po, tsinelas, at pagkain din po. So, hindi naman po siya limited sa pagpapadala po ng relief. So, pagka meron din pong ibang mga pagtulong po na kailangan, for example, may mga coastal cleanup din po, depende sa community na halimbawa kung ang community po ay malapit po sa coastal at nagkaroon po sila ng pagkakataon na humingi po ng tulong dahil kailangan po mag-coastal cleanup. So, ginagampanan po namin yung mga ganun pong pagtulong sa iba't ibang lugar po ng Pilipinas. Ganun. Meron ba kayong certain projects aside from among your other projects na talagang yun ang tinututukan ninyo? Yes po, Ma'am Tony. Actually, naka-ano na po yan eh. Naka-plan siya na. So, for the whole year, ito po yung listahan ng ano namin. For January, cervical cancer awareness, place, yun ang inaano namin. So, inaano namin yung mga place, kumbaga kung saan kami magsiserve nung ganito. So, nung February, Eagles Bloodletting Month. Okay. And then March, Lady Eagles Month. Yun, nagpunta sila doon sa correctional dito sa Madaluyong? Nasugbu. sa Nasugbu, Batangas. Batangas. Doon ginawa doon yung ano, tapos and then yun nga meron kami ding na inindak last Saturday, our honorable
Vice Mayor of Muntinlupa, Honorable Pani Tevez. So na-partner rin po nung sa ano yun, sa Lady Eagles Month. So this coming April, National Autism Awareness Month. So yun, tapos sa May po, World HIV AIDS. Then on June, First National Convention Club, yun po yung gagawin sa Club Filipino. That's June 13. Yun yung first national convention namin. And then also may tree planting yon after, and sa Quezon, sa Batangas, and then sa July po, Nutrition Month. Yes. And then August, National Heroes Day, si-celebrate namin yun. Sa September po, National Peace Consciousness Month. And then sa October, National Indigenous People Month, Intercultural Diversity and Children's Month. November, TFOE, PE Yakap Inc., yung the Fraternal or the Philippine Eagles, Yakap Inc., Thanksgiving Anniversary. Okay. Gagawin po namin sa November. And then sa December naman po is National Toy Drive. Oh, okay. So binibigay na ito iba-ibang school yun, tsaka doon sa mostly nga doon sa mga mangyayans, yung mga laruan doon. Pinapadala namin po yun. So, hindi lang mga lalaki, kalalakihan ang kasama nito sa organization, pati babae. Opo, yes, pwedeng Lady sumali. Eagles Opo. Club din po Yung- kami. Yung wife ko, tsaka yung mga ibang wife ng mga kuya, hati na rin namin. Kasi meron kasama namin sila yung tinatawag na Lady Eagles. Ganun. Lady So Eagles. kasama din namin sila para yung nag-a-assist sa lahat. Pero kapantay din namin ang level nila. So hindi sila auxiliary. Yes. Hindi sila auxiliary. So pantay kami. So mga Eagles at saka Lady Eagles is both same pareha sila ng Ayun. ng function. Tapos, kailan yung sinasabi na ang tawagan natin dito kakaiba? Ate, kuya, kailan na, ano yun, pagpasok nila? Kwento po Pagka ninyo. sila po ay Na-induct? nag-express po sila ng Desire. pagsali, Oh, so yes. dadaan po sila sa Five Eyes. Ano yung meron Five po- Eyes na so, yun? yung Five Eyes po ay may interview, introduction, inception, incubation, and induction. So, sa induction po, yun po yung pinaka Parang graduation stage na. Ay, po oh. kung saan after po nun, ay pwede na po silang tawagin kuya at ate. So yung induction yung parang pasok ka na. Opo. Yes. Yan. Official Oo. member na po kayo. Yung po yung proseso para maka-join dito Opo. sa Opo. member. Oh, ayos pala. Yun. Ngayon yun naman induction, no? I mean, before the induction, yung incubation na tinatawag ninyo. Ano yung kinukulong ba sila sa isang lugar o isang bahay para obserbahan sila or paano nyo ginagawa ito? No, actually, Ma'am Tony, ano to yung iba kasi once na sinabing incubation, parang Oo. lumalabas part ng hazing. Parang Yes, yun. yes. So, ini-eliminate namin yon. Ayaw namin palabasin na talagang, incubate, hazing, no. So, sinasama namin sila sa mga CS, Community Service. Okay. Doon sila magsiserve. Doon nila gagawin lahat yung dapat na mga, kung paano matuturuan sa kung paano sila mag-share ng mga So, wala kayong initiation na yung physical Walang sakitan hazing? nagaganap, Oo, ano? sakitan Wala po, wala. Wala po. Ay, that's Inception nice po to yung know. tawag po namin doon, inception. Inception. Ay, inception. ganun. So, doon po namin nakikita yung pagiging dedicated po ng tao Yes. sa pamagitan po ng pag-participate po nila sa mga projects and community service po ng Eagle. So, syempre, hindi po namin binibigay na may certain period. So, pag nakita po namin na talagang pwede na po talaga silang ma-induct, then that's the only time na magiging official member po sila. So, pinag-aaralan nyo muna talaga yung, Yes, ma'am. yung Opo. ini-induct ninyo. Oo. Ano po ba yung yung pinaka-advocacy naman po ng inyong samahan? Sir. So, ang advocacy namin is, of course, may layunin kami na yung bawat Pilipino ay magkaroon ng pagkakaisa bilang isang grupo, Yes. no? Yung ganon din yung pagtulong din namin, no? Part din po yan ng pagiging Eagles na yung bawat kuya and ate po, kahit nasa iba't ibang lugar po kayo, pag meron po kayong kuya or ate na
kasama, no? So dapat kailangan po, kung kailangan po nila ng tulong or may kailangan po sila na kaya po nating tugunan, ay dapat po tugunan po natin at tulungan po natin yung ate. Kaya kahit saan po kami magpunta, kahit hindi po kami magkakilala, pagka kuya or ate, no, binabati po namin at kinakamayan po na. Meron ba kayong age requirement dito sa pagpasok? 21. 21. Okay, tapos pagpasok ba nila, sila ba ni yung kumbaga sa may nagre-refer sa not refers, not the word, yung Parang parang recruit? may Parang nagre-recruit, recruit. oo. Hindi po kami nagre-recruit. Oh, Hindi po okay. kami nagre-recruit. So kami ay, kumbaga, kung lumalapit po sa amin, kung Volunteer. volunteer na gusto nilang mag-join. So from there, binibigyan lang sila namin ng requirements, kung ano yung kailangan na requirements, application form together with the requirements, and then i-schedule yun for the interview. Ganun. Doon sa interview po, doon pa lang sa interview dapat maging transparent ka na para alam namin kung ano yung talagang yung ano mo, yung status mo, kung anong kasi alam naman nila na meron merong joining fee. So Okay. although hindi naman masyadong importante kasi yung talagang kagustuhan ng bata, kagustuhan ng tao na sumali. Yes. Doon pala, po. Magkano po ang joining fee ninyo? Ang joining fee namin, is 2,500 para doon sa bago. Okay. So, yun lang po. Ganun. And Pero wait, meron kasi pero pag nasa joining fee na, pero meron kasi kaming yung sinasabing induction na kompleto po yon. So, ang bawat i-induct po sa amin, yung inductee, magbabayad ng 5,500. That's include na lahat na yung kung saan yung Mga expenses. Expenses. nung gagawin dun sa isang venue. Ganun po. Meron din po ba itong parang renewal naman kung sakali Yes ma-expired? po. Ang renewal po namin is 2,000 po dun sa regular members. Pagka once na naging regular member ka na, is 2,000 po yun. Renewal mo every year. Po Year. yun. Kasama na dun yun. Meron po kami dong yung ID, yung insurance. Uy, Oo, ayos. oo. May Okay yun, insurance po kami. So ngayon, yun po, napupunta po yun sa national office po namin. Ganun. Ngayon, yung ba mga members ang nagre-recruit ng mga gustong pumasok na member? Yung, kumbaga sa parang word of mouth na nakikita yung buhay, ay parang gusto kong sumali sa ganyan. So, meron tagain sa grupo na ninyo na nagsasabing, Kuya, may gustong pumasok. So, kailangan ba manggaling sa loob, kumbaga sa member na Sa ninyo, member, no? isa sa mga kasama na ninyo? Opo, pwede naman pong manggaling mismo dun sa member po namin. Siyempre, pagka nag-express po ng interest ang isang individual, no, pwede pong yung kuya po na nakakakilala po dun sa Yun, tao, oo, siya po nakakakilala. yung pwede mag-endorse po nung application. Kasi siyempre, may vetting process po tayo, which is yung interview po. Yes. So at least doon pa lang po, malalaman po namin doon sa nag-endorse po ng application na kuya, kung ano po yung background po nung nag-express po ng interest na sumali. Ayun. Miss Tony, bago tayo mag-commercial, meron lang pong nag-text Ito, from Joel Santiago ng Tanay Rizal. Ito po ang tanong niya, gusto ko po sanang sumali sa Eagles pero wala po akong pera. May ibang way po ba na hindi ako maglalabas ng pera? Actually, Sir Angelo, meron kasi tayong kailangang bayaran doon sa national na yun yung ang ginawa namin kasi talaga namin ng inimay ng gusto. Yes. Para lang kaya ng bawat individual na kailangan po yun dahil kasi nga para doon sa may paglalaanan silang gano'n. So meron po talagang bayad. Yun din po yung ginagamit yung pondo para sa pang-outreach Correct. program ninyo, Opo, sa mga opo. medical mission. Pero so hindi kailangan. naman siya kasi ganun kalaki. Ang hinihingi namin yung hangga't maaari yung kayang-kaya ng isang individual Oo. na kumbaga taos puso siya gusto Oo. tumulong. Oo. Yes. Pero hindi naman kailangan siyang parang You have to pwersahin you have to para- pay the price. Oo, Kasi kasi gusto mong tumulong talaga. Kailangan din naman kasi na
gagastusin Mm. nung para dun sa mga Sir ibang Oyet, project. meron ba yung kunyari poorest of the poor ang gusto sumali, no? Pero talagang wala siyang kakayanan. Pwede bang sponsorship? May magsa-sponsor? Pwede rin po yung gano'n. Pwede. po inaalaw po din namin yung gano'n na may mag-sponsor sa kanila. Ayun. Kunwari, Ayun. Oo, kunwari ganun po. isang member, Yes. isang member na itong isang individual nito talagang pero willing na willing. Oo. Naawa siya, sige ako nang bahala dyan. Pwede po yun. As lang pagka natapos yung interview niya at matapos makadaan siya doon sa Five Eyes, so ngayon si sponsor ang mag-vouch para sa kanya. Tsaka Miss Tony, kaya naman 2,000. Napakadali na lang kita, no? Tsaka kumpara naman sa mga kababayan natin, parang wala na yun. Parang tingnan na lang natin yun as investment, Correct. di ba? Apo. Na syempre ang ROI nun masarap sa pakiramdam na Yes, nakatulong ka sa nakatulong kapwa. ka. Malaking bagay. Ito pa, meron lang tayong isang tanong po bago tayo mag-commercial. Bakit kailangan po naming maging miyembro ng Eagles? Pero bago nyo po sagutin yan, ay magko-commercial lang po tayo, Miss Tony, saglit. Okay, yes. Magbabalik po ang Tulay Pilipino makalipas ang ilang paalala, ang oras sa buong bansa. Yung 25 minutos makalipas ang 1:00 ng hapon. That time check was brought to you by Arena Plus. Pilipinas, narito ng tamang balita sa oras na ito. Pag-aaralan na ng Senate Committee on Energy ang pagbibigay ng extraordinary powers sa Department of Energy para aksyonan ang mga umaabuso sa panahon na may nararanasang krisis sa enerhiya. Ito ang inihayag ni Senador Pia Cayetano, chairperson ng naturang komite sa pagdinig sa panukalang pagkalooban ng kapangyarihan ang Pangulo para isuspinde o ibaba ang excise tax sa langis. Ayon kay Senador Cayetano, mahalagang bigyan ng extraordinary powers ang DOE dahil sa mga napaulat na pananamantala ng ilang gasolinahan sa bansa tulad ng mga maagang pagtaas ng presyo ng produktong petrolyo. DWIZ News Catch Up. News Catch Up. At yan ang tamang balita sa oras na ito. Mag-follow at subscribe sa lahat ng DWIZ News digital accounts, Facebook, Instagram, YouTube, TikTok, X, DWIZ News app at DWIZ News website. Ako po si Terence Molave, nagbabalita ng tama. Nagbabalik po ang Tulay Pilipino at Miss Tony, meron lang tayo isa pang special report. Ang NLEX to SLEX connector sa Skyway bukas na, bubuksan na sa susunod na taon ayon po sa DOTR. Narito po ang ating special report. Ayun, yan na po ang ating special report. Ang bilis, Miss Tony, no? Ganun lang kabilis ang balita. Hindi, balikan na lang natin, Miss Tony. Pero balik muna tayo po sa ating, Yes, sa ating sa mga ating interview. panauhin niya si Kuya Patrick at si Kuya Oyet. Yeah. Nakikuya-kuya na ako, hindi Ating pa mga ako kuya. member. Oo. Anyway, itong mga charity na pinipili ninyo, paano nyo pinipili ang lugar? Ito ba'y pinagbubutuhan ninyo or kasama sa monthly? Monthly ba kayo kung mag-meeting? Meeting. Yes po. Ganun. Bali, sa mga clubs po, meron po silang general monthly meeting. Okay. No? Sa mga district naman po, tsaka regional, meron po silang quarterly po, yung tinatawag nating DEXECOM, tsaka REXECOM po. District Executive Committee, tapos Regional Executive Committee meeting po. Tapos doon po tinatalakay yung sa mga general monthly meeting po kung ano po yung mga proposal po na project. Yung charity Opo, project. tapos Oo. kung saan pong lugar. No, minsan, alam katulad po nung kanila Kuya Oyet, yung sa club po nila, pinipili po nila yung mas nangangailangan po na nasa probinsya po, katulad po ng Pangasinan. So, kung ano po yung ipopropose po ng mga members, ng mga officer, doon po nagde-decide po among the members po. Hindi naman po pinagbobotohan, pero Okay. kung may magpo-propose po at Yes. yun po yung sinusuportahan usually po during the meetings. Ayun. Miss Tony, mabalik lang ako doon sa ating hanging question kanina, yung bakit ba kailangan namin maging miyembro ng Eagles? Siguro po, unang-una po kung talagang nasa puso po nila yung pagtulong po, syempre mas maganda po na kayo po ay nasa loob ng isang organization kung kayo po ay tutulong. Dahil syempre mas ma-amplify pa po nila yung resources po nila, yung kanila pong skills.
dahil may existing network na po yung Eagles. So, kung gusto po nilang makarating po yung kanilang pagtulong sa mas malayo pa po at mas malaking project, May support mas group. maganda po na Oo. sila po ay maging bahagi po ng Fraternal Order of Eagles, Philippine Eagles Yakap Inc. At alam ko, Miss Tony, pagka member ka nitong Philippine Eagles, talagang hindi ka nila pababayaan at Oo. tutulungan ka hanggat sa makakaya nila no? Sa makakaya. Totoo po Totoong yan. Opo, kapatiran. kasi katulad ko po, ako po ay last year po ay nagkaroon po ng problema sa lungs na hospital po ako. Talagang hindi ko na po kailangan magsabi po. Automatic po na yung mga kuya po sa Eagles po ay talagang tinulungan po ako nung ako po ay na-hospital. So, ganun din po sa bawat membro po ng Eagles, talagang pag mayroon pong nangailangan po talaga ng Tulong-tulong talaga. talagang Oo. kami po ay nagkakaisa po sa pagtulong at pagsuporta po sa aming mga kuya at ate. Oo, napakaganda. Kayo po ay non-political. Opo. Tama po. Wala po kayong, kumbaga, paano nyo po napapanatili yung pagiging neutral naman habang naglilingkod sa ating mga kababayan? Siguro po iniiwasan po namin na wala po kaming ini-endorse na politiko. Walang kulay. Opo, Walang wala kulay. pong kulay. Kahit sino po, Apolitical kayo. kung mapapansin nyo po, may mga politiko po kami na members. So, may mga members po kami. They came from different political spectrum. So, wala po kaming pinipili or kinikilingan po pagdating dyan. And iniiwasan din po namin, lalo na po pagka mga eleksyon, hindi po namin ini-endorse at pinapayagan po na magamit po yung organization po for political initiatives. Ganun din ba sa relihiyon? Like any religion or... Opo. Welcome ba? Welcome po. Wala po kaming pinipili. Gaya po nung mga official general monthly meeting po namin, may ecumenical prayer po kami Yes. na universal po siya. Hindi po siya universal prayer po siya na hindi po may specific po na Diyos or specific na denomination po yung binabanggit sa prayer. Nabanggit nyo po may mga member po kayo ng mga politiko. Sino pa po ba yung mga nagiging member nyo? Meron po ba mga artista, mga sundalo, pulis, bombero? Sa ngayon po, kasi alos bago pa lang kami, yung from previous namin kasama, meron po. May mga military at saka sa mga MMDA, ganyan. Meron po kami mga kasamang ganyan dati. Pero so far sa ngayon po, wala pa. Walang kaming kasamang mga ganon. Pero yun nga po, yung mga na-induct na po before sa mga ibang faction po ng Eagles is katulad po ni General Browner, Oh, no, okay. si dating Colonel Bong Nebriha, Yun. member din po ng Eagles. Sa mga artista po, si Rani Raimundo, dahil yung tatay po niya is one of the founders po ng Eagles noong 1979. And then, of course, President Marcos and also Vice President Inday Sara is a member of Eagles, and mga senador din po, marami. No? And mga artista din po. Meron Hindi din. ko lang po kabisado, pero marami din din po. po mga naging bahagi na rin po ng Ayun. Eagles. At least malawak pala yung network, Miss Tony, Oo, ano? kaya Maraming nga eh. Oo. Meron kaming mga member na milsa pero retired sila. Okay. Sa military. Mga retired na sila. Anong edad naman ang kumbaga sa parang May limit po ba? may Oo. limit ba ang age limit? Oo. Wala naman po. Wala. As long na kaya mo pong tumulong, kaya mo pong maglingkod, wala pong kaming tinitingnan na age limit doon. Kaya mo May minimum age lang po. Pero kung which is 21, no? Opo. 21. Pero yung pinaka ceiling po, wala naman Wala. po. Opo. Kahit Basta- senior citizen po, welcome naman. Basta hanggat Basta kaya pa. Basta't kaya pa po. Maituloy At itong hindi po ano. makaka-apekto sa kanila Oo. kung may health Yes, problems. yes. Opo, okay naman po. Ayun. Ang ano po ba yung mga dahilan naman kung para matanggal yung isang miyembro ng Eagles? May mga ano po ba kayo, parang rules na pag ginawa mo to, tanggal ka na, ganun. Marami po, Sir Angelo. Actually, meron kaming yung tinatawag naming Magna Carta. Yan po yung Bible ng fraternity namin. Yes. So, maraming
na pwede silang grounds para matanggal. Unang-una, actually, before kami ng expansion or whatever, iniimbestigahan po muna namin, let's say, kumbaga, bakit hindi ka nakaka-attend ng meetings? Kung Okay. ilang meetings na, bakit wala? So, pinupuntahan namin yan, tatanungin namin anong reason. So, pero kung reasonable naman talaga yung yun. Pero may mga iba-ibang grounds para talagang matanggal ka. Marami, alam ko ya Pat yun. So, syempre kung halimbawa, may iba't ibang mga sitwasyon po kasi yan. Kung may magrereklamo po sa club, no, yun po ay i-handle po ng tribunal po nung club. So, doon po dadaan yung proseso, imbestigahan po. So, syempre may mga iba't ibang mga rason po yan kung nakaka-apekto na po yan sa organization, no? Yes. Kung meron pong mga, let's say, harassment, no? Oo. Yan po ay pwede po maging ground for a member po na ma-expel. Pero sinisigurado naman po namin sa lahat po ng mga clubs na dadaan po sila sa due process. Okay. Like dun sa induction na, bago yung induction, ano nga ba yun? Yung pinag-aaralan niyo muna? Yung Inception. inception, incubation. Incubation. Opo, opo. Dun sa incubation ba, dun yung tinitest, yung sinasabi yung transparency ang kailangan. When you say transparency nila, anong ibig sabihin ng transparency? They have to just tell you everything? Yes na, po. oo, Kung na- baga, kung sa tingin po nila, Oo. is yung Kaya ba background nila? po Oo. nila is may mga detalye po or information po na kailangan po namin malaman bilang organization. Oo. So usually doon po nila sinasabi sa amin sa interview kung ito po ba ay makakaapekto po sa kanilang application or Yes. meron po ba kami dapat malaman kung sakali po in the future na makakaapekto po ba sa pag-attend po nila kasi meron po kami mga members na seaman. Oo. So natural kailangan malaman po namin 'yun kasi syempre requirement po yung pag-attend po ng general monthly meeting. So Yes. kumbaga in advance po dapat malaman po namin kung ano po yung trabaho nila, kung makakaapekto po ba ito sa kanilang pagiging member. Syempre, halimbawa kung sundalo naman po, maa-assign po sila sa ibang lugar. So maintindihan po namin yun na tawag po ng tungkulin. So doon po sa process pa lang po ng interview, dapat malaman na po namin yung mga ganung bagay. Kasi dun sa yung sinasabi lang may na-expel, hindi ba nila naaamoy sa kumbaga sa dito sa transparency test? Oo, So na siguro may- po minsan kasi ang tao po ngayon kasi di ba? minsan lumalabas po yung talagang tunay po nila na ugali. Ugali. Sa pag-attend po nila at sa pakikisama po sa mga events po namin, general Yes. monthly meeting, tapos yung tinatawag po na fellowship, Oo. no, yung social gathering po namin after the official program po ng bawat general monthly meeting. So syempre doon po kung applicant pa lang po yung tao, hindi pa po official member, applicant po yung tawag namin. Minsan po kasi yung iba applicant pa lang po, naglalagay na po ng sticker sa sasakyan. Ganun So, yun. syempre, Oo. tinitignan po namin dun sa proseso na yon. Oo. Dahil bawal po yun. Dahil hindi pa po sila talagang pwedeng tawaging kuya at ate. So, yung mga ganun po mga cases, tinitignan po natin kung talagang sumali lang ba yan dahil gusto po nilang maglagay ng sticker or Yes, makapagsuot ng ng mga club t-shirt. shirt. Oo. Bawal po din 'yun yung pagsusot ng t-shirt ng isang ng Philippine Eagle. Yes, kuya. Actually, inaalaw lang namin yung pagsusuot ng during pagka meron kayong monthly meeting, saka sa mga session, pero may mga iba kasi suot-suot yan maski sa mall. Para gusto nila ma-identify sila as Eagle, pero actually hindi po namin inaalaw nung Hindi gano'n. nyo inaalaw. Paano kung kamag-anak niyo yung Eagle tapos alam mo anak niyo nagsuot, bawal din 'yon. Lalo na po Bawal ganun. yun. Opo. Ganun. Baka akala kasi nila porke anak ka ng Eagle automatic Eagle. Oo. Hindi Bawal po pala yun, ha? Bawal, oo. Hindi po Oo. namin inaalaw yung mga gano'n. Meron pong kaparusahan ang ganun. Wala naman, kanya lang hanggat maaari po. Lagi namin sinasabi doon sa mga members, diyan kung sino na,
kumbaga i-avoid yung ganung ano, yung basta isuot lang natin yon during our meetings at saka yung ating gatherings. Ganun. Ayun. Ngayon sa mga members yun, meron din ba mga scholars dito sa Apo. Eagles? Kayo po ang Eagles po. Sa ngayon po wala pa. Wala pa. Opo, Oo. opo. Kasi nga nag-start pa lang kami ngayon. 1979. Opo. Yeah. So kailangan nila talaga, kailangan ng mga member nila na syempre lumawak pa Yes. para marami Yes, ang oo. matulungan. Kailangan lang namin lumaki pa yung aming organization para mas ano pa kami ng mga ibang katulad yan, yung sinasabi ni Ma'am Tony ng mga scholar, pwede po namin pag-usapan yun mga ganon. Okay. Ayun, Naku, Miss To- marami pa tayong pag-uusapan, Angelo. Sa ating pagbabalik, tatanungin na rin natin kung saan sila pwedeng kontakin at kung paano maging member at ulitin lang natin kung ano paano yung requirements, kung gano'n lang Yes. ba kadali. Hindi naman gano'n kahirap siguro po, Miss Oo. Tony, sir, mga kuya. At Miss Tony, magko-commercial lang po ulit tayo saglit. Magbabalik po ang Tulay Pilipino makalipas sa ilang paalala. Ang oras, 45 minutos makalipas ang 1:00 ng hapon. Oras hatid sa Ayun, nagbabalik po ang Tulay Pilipino at Miss Tony, ito, balikan na natin itong special report natin na yung NLEX to SLEX ang connector sa Skyway ay bukas na. Bubuksan na po sa susunod na taon ayon sa DOTR. Napakagandang Ayun, balita oo. niyan. Oo. Alam mo, Dagdagan, ano yun para sa atin. mabilis Oo, na yung biyahe, mas Yes, makakatipid sa gasolina kasi dire-diretso na yung biyahe. Yes, Oo, oo. yun ang nakakapagpalakas ng konsumo, yung traffic eh. Di ba, Ay, Miss oo, Tony? sinabi mo at pala Mahal na ng gasolina ngayon, Miss Tony. Ay, grabe, Angelo talaga. Yung parang gusto mo nang patayin yung makina at tingin yung kotse, di ba? Baka naman masira yung makina. Oo nga pala. Ganon din. Pero ito, Miss Tony, narito po ang ating special report. sa good news. DWIZ, the better news. Ayon kay Giovanni Lopez ng Department of Transportation, magsisimula sa susunod na taon ang operasyon ng Metro Manila Skyway Stage 3 section na mag-uugnay sa Skyway sa NLEX-SLEX connector. Ang 1.2 km elevated lane ay magpapabilis ng biyahe. Skyway Buendia mula 2 oras, magiging 30 minuto. Skyway Port Area, 25 minuto na lang. Inaasahang makapaglilingkod ito sa 30,000 na sasakyan araw-araw. Kasabay nito, inihayag ni Lopez ang toll discount para sa Class 3 vehicles gaya ng bus at truck na makakatipid ng hanggang 7,000 pesos sa 100 litro ng gasolina bilang tugon sa tumataas na presyo ng langis. Ayun, nagbabalik po ang Tulay Pilipino, Miss Tony. Yes, Tayo at pa rin, oo. Kasama pa rin natin si Kuya Oyet at si Kuya Patrick, ayan, ng Eagles. Yun. Oo. Miss Tony, ito, may mga tanong pa tayo sa kanila. Ito po, paano po kayo pumipili ng mga lugar na gagawan nyo po ng charity? Siguro nakabase po talaga yon sa pangangailangan. Siyempre kung ano po yung kakayahan din po nung club. Yes. Kung halimbawa kung malapit po sa kanila mas maganda kasi siyempre logistically po mas madali po yung makapagpaabot po tayo ng tulong. Pero sa mga pagkakataon po katulad po ng mga bagyo, no, so usually kino-coordinate po yan ng club, paakyat po ng national, so yung mga officers po ng club na yun, halimbawa kung yung probinsya po nila or yung syudad po nila yung biktima po ng kalamidad, so pinapasa din po yan papunta po sa national officer para po ma-coordinate, para maipon po namin yung mga resources at may coordinate po kung paano may papadala yung tulong, lalo na po kung talagang nasa lanta po yung area nila. So ganun po yun, dumadaan po yun sa mga officers din po ng yung pagde-determine po nung kung paano po makakatulong. So talagang konektado kayo, talagang siguro ang tindi ng bonding ng grupo ninyo, no? Yung talagang bawat talaga kapit kamay, kapit bisig talaga kayo sa pagtulong, ano? Ngayon, ano pa ang gusto ninyong mangyari sa darating na mga panahon, sa future? Ano pa ang mga plano ninyo, mga bago ninyong projects, yes. Siguro po ang isa po sa mga tinitingnan din po namin ng aming national leadership is yung makapagpatayo po ng eskwelahan na kung saan Ganda. ito po ay talagang suportado po ng Philippine Eagles po. So yun po siguro isa po sa mga
inaasikaso din po ng national leadership po yung feasibility po nun Yes. and sustainability po ng project na yun, na magkakaroon po kami ng talagang facility po talaga na naipatayo po ng Philippine Legacy yan ng Oo. legacy Philippine. Yes. projects po ng aming national leadership. Events, meron ba kayong upcoming events na gusto niyo i-promote? Sa ngayon, ma'am, bali ang upcoming event lang namin yung sa June 13, which is yung first national convention namin Okay. na sa Club Filipino gagawin po yon. June 13. June 13 po. 1-3. Oo. June 13, 2026. Oo. At Club Filipino, Green Hills, San Juan. So, yun nga po, pwede ko po bang ma-invite ang mga kuya at Go ahead ate po. Go ahead na- po, sir. kami po ay nag-iimbita sa pangalan po ng aming National President na si Kuya Ariel Donceras at saka ang aming Pinapli Chairman na si Kuya Jeff Maravilla. Yun po, ni-invite namin kayo, ang mga kuya ate, Luzon, Visayas, Mindanao, na kasama ng mga members na dumalo sa aming first national convention na gagawin po sa Club Filipino Green Hills San Juan, June 13, 2026. June 13. Ito ay limited lang sa members or pwede sila magsama ng mga gusto Pwede sumali po, as an opo, eagle. Pwede pong makapagsama sila ng iba pa. Yun, oo. Maganda. Kayo po, sir. Siguro yung darating na March 15 po, magkakaroon po kasi ng blood donation po, drive. March 15 po, 9 a.m. sa Philippine Blood Center. So, Okay. ito po ay project po ng QC Victor's Eagles Club. Club in partnership po with John Egg Foundation, Rotary Club, and Philippine Blood Center. So, ito po ay isa sa mga project din po ng Philippine Eagles. Okay, sila ba'y pwede maghatak na lang ng mga nakikita nilang malusog na gusto Opo, magbigay ng dugo? open po ito sa lahat. Kung sila po ay may oras po ng araw na yun, March 15, pwede po silang pumunta po doon sa Philippine Blood Center. Saan located itong Philippine Blood Center? Sa Quezon City po. Okay. Dito sa Quezon Boulevard, ma'am. Okay. Doon sa may harap ng Children's Hospital, Philippine Blood Bank. So, sa Saturday, this coming Sunday, yun yung first nila. Ayun. Bloodletting. Bloodletting, opo. Yes. Under ng Quezon City Victor's Eagles Club, headed by President na si Kuya Ed Corpus, and then yung founding ng Chartering President po President si Jojo Negapatan. Ay, Kuya no. Jojo Negapatan. Alam mo, Angelo, healthy para sa lalaki magbigay ng dugo. Kasi, Oo nga po, syempre, as women, meron na kami yung dumadaloy sa amin, di ba? Pero, ito na pag-aralan ko Apo. sa mami ko noon na yung talagang healthy magbigay ng dugo. Kaya kung kayo'y makisig, wala namang kailangan hindi kayo dumaan sa mga hepatitis, mga ganyan, malinis ang dugo ninyo. Bigay lang ng dugo kasi maraming natutulungan talaga ang pagbigay ng dugo, di ba po? No, bago na lang po tayo magtapos, baka po may mga mensahe kayo sa mga kababayan natin, sa mga gusto maging member, at saan ba kayo pwedeng kontakin at i-message? Pwede po kayong mag-send po ng message sa ating official Facebook account, which is the Yakap Bulletin. Yun po yung ating Dayakap, D-A, oo, Y. The Yakap Bulletin po. So, Yakap. pwede po sila mag-send ng message doon, and pwede rin po sila mag-email sa yakap8888@protonmail.com. So, pwede po kayo mag-message doon. Tapos, kung gusto rin po nyo makipag-partner sa Eagles, kung meron po kayong mga proposal, pwede rin po kayo mag-reach out doon po sa ating official Facebook page. Ayun. Okay, naku, Kuya Patrick and Kuya Oyet, maraming salamat. Maraming salamat sa po. inyo. Oo, on behalf of Angelo and myself, oo. Hanggang sa susunod po ulit. So, maraming salamat. Maraming salamat. And we look forward talaga na mas maraming makasali sa grupo ninyo, sa organization ninyo. Baka isa na nga ako doon eh. Parang gusto ko nga eh. One of these days na po, Opo, may invite welcome. kayo. Oo, talagang Welcome na welcome po kayo. ikaw yata namin po maging kayo. eagle. Oh. Lipad, Miss Tony, lipad.
lumipad. Oo. Muli maraming salamat po Kuyang Patrick at Kuyang Oyet sa inyo po pagpapaunlak dito sa amin sa Tulay, Pilipino. Maraming Mabuhay po kayo. salamat po ulit. Mabuhay po kayo. Ayun. Miss Okay. Tony, bago tayo magtapos, basahin ko lang po ang ating mensahe mula sa aming boss, D. Edgar A. Cabangon. There are people who are educated but unhappy, rich but sad, talented but depressed, pretty or handsome but rejected. What makes them that way? No matter how valued you are, but life without God leads to emptiness. Think good, think God, thank God. Ayun. Yan po ang mensahe mula sa aming pinakamamalabos, Dominic Edgar Angeles Cabangon. Yes. Ayun. Ay, naku. Ayun, Ayun, so boss. dyan po, nagtatapos ang isang oras na No, naman natin. napakabilis, Miss Tony. Angelo. Oo. Dito po nagtatapos. Ang maraming salamat po sa mga nakinig at nanood at nakiisa po sa Tulay Pilipino. Ang programa pong nagsisilbing tulay ng malasakit, tulong at pag-asa para sa ating mga kababayan. Patuloy nating patunayan na buhay ang diwa ng bayanihan sa bawat Pilipinong nangangailangan, may kapwa Pilipinong handang tumulong. Lagi nga po natin sinasabi dito, Miss Tony, na walang ibang tutulong sa Pilipino, kundi ang kapwa Pilipino. Correct. Angelo, yes. Kami po inyo nakasama. Ako po si Angelo Baño at ang Reyna ng Public Service. Ni Rose Guide po. Angelo, have a nice day. Have a nice day, great ma'am. day. God bless you. God bless you po, ma'am. At God bless po sa Philippine Media. So, buhay po kayo. Yes. Ayun. Thank you, Ma'am Tony. Thank you. Maraming salamat po. Hanggang sa susunod po sa Tulay Pilipino. Bye-bye! Kasama ang bagong reyna ng public service